Ayun. Eto si Mike Cervera, no, nilalaglag na si Romualdez, no. Kasi alam nila, Mga nagre-reklamo sa lansangan, mga aktivista lang. Pero ngayon, iba na. Kasama na yung mga kaaway sa politika. Kung dati kapag natalo ka, parang si Lenny nananahimik na. Parang si Isko. Parang sila. Di ba si Bongbong Marcos 6 na taong nagprotesta? Tagilan bobo talaga dito. Tinuturo ka ng turo, si Bongbong Marcos yan. 6 na taon na nagprotesta. Kung hindi pa sumama si Sara Duterte, hindi mananalo. Sige. Sumusuporta na. O, di ba? Yun ang bilin niya. Nanalo na ang Presidente Bongbong Marcos, suportahan na lang natin. Pero ngayon, kakaiba. Itong pinauso. May sinusuportahan naman namin. Wala naman kami sinasabing hindi. Dahil nanalo na nga. Ang problema kasi, pati ba naman pag nanakaw, susuportahan namin. Ang bihira ka naman. Porque ba nagkakapera kayo dyan eh. Kaya suporta kayo ng suporta. Hindi kasama sa ng iboto ang isang politiko, hindi kasama doon na magnanakaw siya, kahit na magnakaw siya, isusuportahan. Wala namang problema doon sa sabihing suportahan, okay yon. Walang problema yon, tama yon, suportahan dahil nanalo. Pero pag nagnanakaw na, ibang usapan na yon. Hindi ko na puro na lang sama ng loob, puro pagtatanim na lang ng galit sa mga Pilipino. Yan ngayon. Sino nagtanim ng galit sa mga Pilipino? Walang itinatanim na galit. Mga Duterte sa Pilipino, puro nga pagmamahal ang itinanim ng mga ni Presidente Duterte. Kaya nga ang lakas-lakas ngayon ni Sara Duterte. Iniiba mo usapan eh. Hindi nararanasan natin. Kita nyo, mga kababayan ko. Yung mga Pilipino nag-away. Hindi naman kami nakikipag-away. Nanakaw. Nangaaway ba kami? Hindi kami nangaaway. Sinasabi namin, ipakulong nyo yung mga magnanakaw. Pakulong nyo yung mga abusado. Ipakulong nyo yung mga adik. Ipakulong nyo yung presidente yung adik. Ngayon, sinisisihin nyo. Sino ba nag-umpisa? Hindi ba si Digong mismo? Si Digong mismo ang nag-umpisa na sinundan ng mga taga-suporta niya. Anong inumpisahan ni Digong? Digong ka ng Digong. Hindi naman presidente si Duterte na. Ang presidente si Bangag. Kaya kami nagagalit kay Bangag dahil sa mali-malitang ninanakaw nila. Hindi ka makaintindi. Palibasa kayo, nabibiyayaan kayo. Hindi mo pwedeng mananahimik yung mga nakikita yung tama eh. Talaga hindi kami pwedeng manahimik. Alam ka naman, nakawin ba naman daan-daang bilyon, trilyon, mananahimik kami. Kasi kayo, ikaw na rin ang may sabi, na ikaw hindi bayaran pero yung mga kasama mo, sinabi mo yan eh. Di ibig sabihin, naniniwala kang may binabayarang mga kasama mo, saan nanggagaling yan? Di sa nakaw. Diba? Etong kampo ni Duterte, walang ginawa kundi magpasama ng magpasama eh. Hindi pa nakontento sa pagsasabi kung totoo sana. Kaso puro... Hindi ba totoo? Ikaw na nga mismo may sabing may mga kasamahan kang binabayaran, hindi ikaw. Oo. Ipinuwera mo lang yung sarili mo. Ibig sabihin, pag may bayarang vlogger, may agenda yon. Fake news. Puro fake news yung binabalita nila. Oo. Nagbalita na. Abay, gumawa. Anong fake news ang binabalita namin? Yung ang presidente mo, fake news eh. Fake news yung presidente mo. Nagkakandabulol na yung presidente mo, saka nakakita ng toneladang pansit. Tumutulo si Punzo sa United Nation. Nakakita ng puro kahihiyan ang ibinibigay sa... Alam mo ba, yung presidente mo, sa lahat, sa buong mundo, kilalang adik yung presidente mo.
Bakit kamo? Lahat ng bansa halos ay may embahada diyan sa Pilipinas. At narinig nila yung sinabi nung kapatid niya na si Amy, na yung kanyang kapatid ay drug addict. Kayo lang naman ang hindi naniniwala marunong pa kayo doon sa kapatid. Oo. Sila pa yung nagtahi-tahi ng mga kwento para pasamahin. Sino? Si Pangulo. Hindi kami nagpasama sa Pangulo mo, siya. Kami ba nagnanakaw? Hindi kami nagnanakaw yung presidente mo. Ba't namin pasasamahin yung presidente mo? Diba? Okay lang sana kung si Martin. Totoo naman yun eh. Diba, Mima? Si Martin. Nilaglag na si Martin Romualdez. Tinamaka walang yan ito si Mike Cervera. Nung dati pinagtatanggol nila si Martin Romualdez, no? Pinagtatanggol nila yan eh. Kasi doon ang gagaling yung pondo nila, yung mga kasama niya. Hindi tayo sure kung siya kasama diyan. Sabi niya, mayaman siya. Niniwala naman tayo na may pera siya, no? Pero hindi yung mayamang-mayaman, ano? Kasi kung mayamang-mayaman ka, bakit ba naman na magpaaksaya ka pa ng panahon sa pagbablog mo, di ba? At ang sinasabi niya parate, may negosyo siya, hindi siya ano. Pero tinuturo niya yung mga kasama niya. Meron siyang anong ganyan eh. Meron siyang sinasabing ganyan. Ngayon, sinasabi niya rito, pangalawang beses niya nang binabanggit, hindi raw siya kayang kontrolan ni Romualdez. So dito makikita nyo na makita mo ito pag malapit na eleksyon. Ano ito, pupunta ito sa Dilawan eh. Pupunta ito sa Dilawan, ito si Mike Cervera. Dilawan ang magiging linya nito. Kasi si Romualdez wala na eh. Paano pa silang pasusweldoin ni Romualdez? Pag malapit na eleksyon, siyempre maghihigpit na yung mga budget niyan. Wala na silang nabuking na yung mga nakawan. Di ba? At sigurado naman talo. So lilipat ito ngayong mga ito sa Dilawan. Oo, ganyan ang mga ugali ng mga walang prinsipyo yan eh. Magiging kalaban nila ngayon. Ito si Romualdez kasi ang iniisip ng mga ito kaya nila ang iniisip nito si Mike Cervera, siya ay vlogger ni BBM, hindi siya vlogger ni Romualdez. Ang iniisip niya ito si Bongbong Marcos ay i-endorse itong si Leni Robredo, which is hindi mangyayari yun. Sinasabi ko na sa inyo. Never na i-endorse ni Bongbong Marcos yung mga Dilawan dahil alam nilang mga traidor yan na katulad niya. At kung yan ay mananalo, siguradong kulong siya dyan. Wala nga lulusutan dito si Bongbong Marcos eh. Manalo si Sara Duterte, kulong silang lahat. Manalo Dilawan, kulong din si Bongbong Marcos. Walang lulusutan ito si Bongbong Marcos eh. Oras na pagbaba nito, palagay ko magkakaroon ng neck brace ba tawag doon, saka wheelchair. Ang problema, pag itinakulong, paano pa itong kakain ng pulburon? Paano pa itong iinom ng coke? Siyempre, alam nga naman, nasa kulungan ka. Baka mag-tantrum to doon sa loob ng kulungan. Diba? At least madedetox siya doon. Isipin mo, kung makulong ka ng 10 taon, kung bagay, hindi maabutin na ng 10 taon si Bongbong Marcos eh. Matagal na nga dyan, 5 taon eh. Tagal na dyan, 5 taon. At definitely, ano na yan, gur-gur na yan. May sakit eh, kita nyo naman. Pagbaba niyan, pagbaba niya sa pagiging presidente, biglang magkukulaps yan. Mawawala na yung ano eh. Di ba? Yan, itong mga vlogger nitong si Romualdez, isa-isa ka nang tinatanggi. Alang iya ka, Mike Cervera. Ala ka lang hindi mo naman, pansinin nyo, hindi nyo nila ipinagtatanggol si Romualdez. Wala na.
Dati papuri sila ng papuri kay Romualdez. O ngayon, wala na. Puro ang inaano na nila, si Bongbong Marcos daw. Wala na si Romualdez nung dati. Sabi nga ni Nino Barsaga, doon sa kanyang voice recording ang nagpapasweldo raw sa kanila si Romualdez. Parang sinasabi ni Nino Barsaga, hanggang 2028 pa raw, nabulilyaso si Romualdez. Wala na ngayon silang malapit na yung madisband maano yung kanilang grupo, malapit ng baka siguro next year 2027 wala na yan yung grupo ni Romualdez, wala na yan, magkakanya-kanya na yan, maghahanap na ng mapeperahan na naman yung mga bayarang vlogger na yan kung sino yung magbabayad sa kanila, doon sila pupunta. Mga mercenary vlogger yan. Yung mga vlogger ni Bongbong Marcos. Hindi naman mga political vloggers yan, mga mercenary vloggers. Doon sila sa highest paid. Kung sino magbabayad sa kanila, doon sila. Yan yung grupo ni Mike Cervera. Dalawa kasing grupo yan, yung grupo ni Nino at saka yung grupo ni Mike Cervera. Ang hawak nila Mike Cervera yan, sila Mima Alicia, sila Takero, yung mga dating taga-UTW. Ay si Mima Alicia, hindi naman taga-UTW yan. Alam mo naman si Mike Cervera, mahilig mag-ampon niya ng kakaibang itsura. At pinaganda pa. Kahit ano gawin niyo sa itsura niyo, yung ugali niyo, hindi mababago yan. Yun lang at babus.